Hi, good afternoon. For Bea and Luis, no? Towards the end of the movie, no, parang haunted by guilt yung mga characters. So, in real life, how do you handle guilt? Hi, Tita Dali. Good afternoon po. I think, una, maybe accept, acknowledge, and confront. Kasi kung ganyan po, kapag magiging in denial ka, parang mas tatagal yung battle with the guilt and with yourself. So I think it starts with accepting, acknowledging the situation. And kumbaga, dun magsisimula po yun eh. Kasi minsan, hindi, ganito yan. Alam mo yun, may mga thoughts na i-shrug off mo lang, itatry mong i-shrug off. And kapag uulit-ulitin mo yung pag-shrug off, it just drags and ikaw rin yung magsasuffer. So for me, una, hinga ka muna. You just breathe, stay still muna, and assess the situation and accept. And para sa akin, ang laking bagay po ng pagdadasal pala. Like, kahit anong sitwasyon, guilt pa yan, kahit anong kino-confront mo, hindi man guilt, or kahit anong emosyon, actually kahit walang emosyon, kailangan ang laking bagay pa rin sa buhay ng pagdadasal. So, ayun po, pray for it, and of course, you accept it, acknowledge it, and everything will just fall into place, I think. Na nasa ano naman yan, na kay Lord naman yan kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Kasi everything naman that you're going through, He knows na what He will do and what He would do with you. Yun. Ayun po. Thank you. Thank you, Tita. Hi, Tita Dolly. Hi. Ako naman, same process din with Bea. Siguro ang idadagdag ko, number one, mag-overthink muna ako. Pangalawa, iiyak muna ako. Tapos pangatlo, matutulog muna ako habang umiiyak. Tapos the following day, ko palang ma-realize na, oh nga, ito dapat kino-confront kong emotion. Yung guilt ko na to, kailangan ko yung confront. Kakausapin ko yung mga taong involved. Ipoprocess ko yung lahat ng situation sa sarili ko. At lastly, ipagdadasal ko. Kasi naniniwala ako na lahat namang, yun nga, sinabi ni Ben, na lahat ng emosyon, pwede mong ipagdasal. Lahat ng daladalahan mo, pwede mong idasal. Kasi in time, gagaan din siya at doon mo din ma-realize na, oo nga, dapat muna palang sinaklolo ko na sa kanya. May pahabol ka from Jojo. Pinapatanong niya kung, Luis, why did you mention daw yung suicide mo? To be honest, kasi hindi rin ako ganun ka vocal about it. Kasi meron tayong, alam mo yun, sobrang, it's a taboo topic dito sa Pilipinas. But there was a time in my life that I thought, kahit surrounded ako with friends, nangyari to, habang may trabaho ko, surrounded with friends, at ngumingiti sa harap ng fans. Nagkaroon ako ng inner struggle that I am not enough. I am not good enough. I will never be enough. And lahat ng iniisip ko nung time yun, how can I end this? Because I am in so much pain. Na up to the point na yung sakit na yun, naging sobrang stagnant, na yun na yung emotion ko. Hindi na ako nakakaramdam ng happiness. I don't feel fulfilled sa lahat ng ginagawa ko. And palagi ko iniisip, paano kaya, yung pinaka-worst na isip ko nung time na yun, ano kaya nasa isip ng mga tao na suicide? Ano kaya yung thought nila before jumping, before cutting their own wrist, their own neck? How can they hang them? Because I want to learn it. I want to know that idea.
para lang matapos na yun. And I'm so thankful that even though I have those thoughts, parang meron pa rin glimmering tunnel na, huy, dito ka. Kasi hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng ganyan. At merong mga tao nagmamahal sa iyo, who genuinely loves you and cares for you. And if nag-give up ka ng sarili mo, please don't give up on them. So, yun, it has been a long battle, and until now, andun pa rin siya. But I think nasa better headspace na ako ngayon. And with all the help and all the parang knowledge around that particular topic, nagiging it's very uplifting also to know na may nag-care na hindi ka directly kilala. So, Thank you for being so honest and buti na ka-recover tayo. thank you. Thank you po. Thank you, Tita Dali. Maraming salamat po. Up next, let's hear from Tita Aster Amoyo from TikTok People's Journey. Gantihan kami rito ha. Direct, gantihan kami rito. But anyway, halos wala na akong matanong kasi natanong na lahat eh. Pero simulan ko muna kay Direk. Direk, how does it feel? Kasi like, of course, halina kami na parang ka napapanood sa mga Viva Max movies mo. Ito I think, is this your second film na mapapanood sa mga sinihan? Am I right? Or meron pa before? Meron na po before. Meron parang mga pang-apat ko po ito. Pang-apat na. So how does it feel? Kasi like, iba ang sitwasyon before the pandemic. Ngayon, parang unti-unti pa lang tayong bumabawi sa mga sinihan. So, ito pang mapapalabas sa pelikula. Sobrang happy po ako ngayon. No? Sobrang happy po ako dahil, again, iba yung horror universal language. No? Unlike, sabi ko nga Orange and Lemons, no? Unang tikim, ibang market yun. Ibang market yung Angelica and the Viva Max stars. Ibang universe yun, parang gano'n. May ibang market yun. Ito ngayon, horror, thriller, iba din yung mainstream actors na nandito ngayon, na iba din po yung audience, no? Nakakapanood yung mga pure religious. At nakakapanood ang mga babae, lalaki, kahit sino nanonood ng pelikula. Ibang audience yung mahirap, mayaman nakakapanood. Pero again, struggling pa rin naman ng Philippine cinema. No? Sana may mapuno ang SM, mapuno natin ang Ayala, Mega World, etc., Robinsons. Kasi kailangan pong bumalik ng mga tao na manood, no? Lalo ngayon na kapag foreign, kapag may Marvel, napupuno naman no? Napupuno naman nanonood naman sila. Pero again, middle class ay napaka-crucial para sa movement na ito, no? Kaya sabi ko nga, medyo malaking pressure sa amin to Malaking pressure sa amin to kasi wala pang nagtatagumpay na pelikulang as in tagumpay na tagumpay, no? Na bukod siyempre sa rom-coms, no? Yun po yung medyo malaking pressure ni Aster, lalo sa aming core na to, no? Pero optimistic ako na magugustuhan niyo yung kwento. And kailangan matap pa rin ang middle class masa. Hindi na nanonood ng sine ang C, D, E, F. Hindi na nanonood no? Kaya ang target talaga natin ay mahipudyokan ang middle class, upper middle class, and yung mga nanonood ng Marvel na manood ng Pasahero. Yun yung gusto nating ma-connect. No? Yun yung ma-connect natin. Yun. Thank you, Direk. Gusto ko rin i-connect yung question ko na yun sa lahat. Anong pakiramdam? Dahil I know, except for
except for Luis, napanood ka siyempre sa 2022 Liter, di ba, na #1 sa Metro Manila Film Festival, also another horror movie. So, sa inyong lahat, anong pakiramdam? Kasi parang naandun pa rin kasi yung may takot tayo kung kakagatin o hindi yung pelikula. So, simulan muna natin kay Andre. Siguro po yung nandun po yung kaba. Kasi po, bukod sa kakaiba po yung atake ng movie na to na horror. And kabado po dahil yun nga po, iba yung way ni Direk dito sa movie. Kaya siguro full trust na lang po rin sa kay Direk tsaka sa mga cast po. Kasi pinaghirapan din po namin to, kaya talagang kabado po tsaka siguro full trust din po. Yung mga ano muna bago si Yumi, o si Danny pala. Ako, for me, marami rin akong nararamdaman tama din sa sinabi niya, kinakabahan rin. Pero I'm sa totoo lang thankful and honored na makatrabaho ni si Direk Roman and Bea and Luis. Dami ko ng mga nakatrabaho ng artista and the opportunity na magkatrabaho kami ulit is very exciting. And sa mga binabanggit ni Direk Roman, sana suportahan ng mga manonood yung pelikula namin. And thank you all for being here to support our film. Kasi nga, we want to support the film industry and sana manood talaga mga audiences ng mga pelikula. So I'm excited, I'm thankful, I'm honored. At kinakabahan rin, of course, kasi may project tayo and sana magustuhan ng mga tao. Pero basically, all of the above. Thank you, Rafa. Si Ian. Well, same din ako kay Rafa. Excited and honored din, syempre, kasi maganda rin yung story na ginawa ni Direk. And again, it's a different tackle, especially in the horror genre. It's not yung typical jump scares na nakikita nyo. It's a psychological and physiological horror. Pero at the same time, kaya excited is because, yun nga, aligning with yung advocacy ni Direk na sana mapanood ng mga audience sa sinehan. Yun nga, it feels amazing not only watching horror movies or horror films on the big screen. It's more exciting when you're watching it with other people, seeing their reactions, seeing how scared they are, or just watching yourself na parang mas lalo, again, I'm a scaredy cat, yung parang kapag may horror scene na about to come up, parang nagtatakip ako ng tenga, nagpipikit ako, mga ganyan. It's such a fulfilling emotion to experience. Not only that, dagdag pa na kaming cast is part of this film. So not only are we excited to watch people's reactions, we want to see how deep we've become with these characters to the point na kung matatakot talaga sila, kung maawa talaga sila sa characters, kung makaka-relate sila sa experience or maintindihan nila yung buong story. Gusto namin ma-experience ulit yan after so many years. Yumi. Ako po excited at kinakabahan din po kasi yung character ko po dito, iba din po siya sa lahat. And yun, sabi nga po na Direk, hindi po siya yung sabi din po na yung Kian, hindi rin po siya typical na horror film. Kasi ang nakasanayan po natin na horror movies is like more on jump scares, like mga scary faces, gano'n. Dito po kasi sa Pasahero, yung nakakatakot po dito yung story. So, ayun po. Sana po magustuhan po ng marami. Pinaghirapan po talaga din namin to. And nag-work hard po kami para dito sa movie na to. Salamat po. Medyo po kasi ako ngayon na natapos na namin yung movie, syempre, hindi talaga nasa amin yung burden na kung isipin natin sales, kung magiging box office pa siya. Ako ang iniisip ko, forward na. Since lahat na ngayon ng movie nalalagay sa streaming services, kahit yung mga movies, black and white movies na papanood ngayon, na nagkakaroon ng bagong following. Kasi syempre, hindi natin nakikita yung timpla ng tao. Ngayon, gustong-gusto nila rom-com. Ngayon naman,
gusto nila drama, family-oriented movie. Tapos next one, magiging horror. And hindi mahahanap talaga na, oh, ito yung era na horror lahat na ito magiging patok. Siguro, ang gusto ko lang mangyari sa Pasahero, moving forward, magkaroon siya ng following in the next 10 years, 15 years, na until noong time na yon pag-uusapan pa nila, alam mo yung Pasahero, yung movie nung 2024, alam mo, ganito yan. Tapos magiging reference na siya sa ibang movie, na yung mga generations ng mga bata, alam mo, favorite ko talaga, kasi nung kabataan ko, yung Pasahero na movie noong 2024, tumatak talaga sa isip ko yun kasi hindi lang siya puro horror, sociological din siya. So, yun po yung gusto ko at sana maabot ng Pasahero. At syempre, secondary, sana po maging patok din talaga sa masa ngayon at sana isa to sa mga rason na bumalik sila sa sinihan dahil iba na din talaga yung quality ng movie ngayon. Hindi lang ng Viva, hindi lang ng ibang mga producers, kahit yung mga independent movie. Sana ay maging proud tayo sa lahat ng pinoproduce at sana bago natin panoorin ang iba, panoorin muna natin ang atin. Maraming salamat. Hi, Tita Aster. Good afternoon po. Ako po, kahit saang project para sa akin po, pelikula man o series man, sa Viva One man or sa theatrical release man yan, for me, nandyan po palagi yung kaba. Kasi syempre, hindi mo naman alam kung paano tatanggapin ng viewers, ng mga supporters. But of course, you always wish for the best, di ba po? And lalo na po ngayon, hindi na po mura manood ng sine. Parang dati, it's always, kumbaga, within reach lang yung panonood ng sine. Gusto nyo mag-bonding ng barkada, ng pamilya, ang daling gawin manood ng sine. Pero ngayon, with everything that's happening and all the prices rising up, kumbaga, naging ano na siya, naging reward na siya sa sarili mo, hindi na siya necessity eh. But, of course, sana, ang sa akin po, sana itong pelikulang to, bigyan nila ng chance. Dahil unang-una, iba naman po talaga manood ng lalo na ng horror sa sinehan. Iba yung experience. Pangalawa, itong pelikulang to, mabavouch, I think naming lahat na pinaghirapan, pinaghandaan. Pangatlo, itong pelikulang to, it's not your usual horror, mumu films, but this film is will make you think. And I think this film is very socially relevant, especially these days, na meron kang matututunan. It will make you realize things. It will make you more aware of everyone around you. And it will make you realize na, oh, I have to be mindful of everything that I do and everything that's happening around me. So, sana po, bukod sa nakakatakot siya, I hope yung advocacy na tong film na to, I think, is to really encourage everyone to be socially responsible and to be mindful of everything. And I hope kapag napanood po nila, at sana panoorin po nila, diba? Sana maano nila yon, sana ma-adapt nila yon. Sana po, kapag labas nila ng sinehan, katulad ng sabi ni Derek, I hope iniisip pa rin nila yung pelikula. And I hope meron po silang matutunan dito, di ba? And katulad din ng sabi ni Luis na ngayon naman ang dami namang ways para mapanood ng mga pelikula. But of course, hinihingi din po namin yung suporta ninyo. Kasi again, para ma-encourage pa rin yung ibang mga gumagawa ng pelikula na gumawa pa ng pelikula at para mahalin pa ng mga Pilipino ang sariling atin, di ba? And talaga namang, one of a kind naman talaga mga pelikulang Pilipino. Ang mga pelikulang Pilipino talagang maipagmamalaki, mainstream man o indie man. So, yun, sana mahalin po natin ang sariling atin. Thank you po. Wow, congratulations. Si Danny. Danny, gusto mong sumagot doon sa tanong na yon? Anong masasabi mo? Ano po yung tanong? Okay, kaya nakikinig Danny.
Anyway, ibahin ko lang yung tanong ko sa iyo. Para sa iyo lang ha. Apa. Kung makakakita ka ng multo, anong maging reaction mo? Ano po, maiiyak kasi wala yung parents ko tsaka maiiyak talaga ako. Ganun yung bata eh. Ganun talaga yung bata. Bigyan mo naman kami ng konting background, Danny. Sino si Danny Z? Para makilala ka namin. Yung mga 6 ako po. Tsaka mga ginawa kong projects ay Sis Christ Archer, tsaka Sembrick, tsaka ito po. Thank you po. Sige, ayaw mo nang tanungin kita ha. Sige. Lastly, may follow-up question na ako. Una muna, maraming salamat kay Louie.